Hello po muli mga kababayan. Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sa amang bansa tayo naroon, lalo po siyempre sa Pilipinas. Naway maingatan po tayo mga kababayan at ang ating mga kababayang OFW. Ingatan nawa po mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga kababayan. Nakita nyo po, parang pagdating po sa pagkakaperahan po, at yung sinasabi pong 2 tao lang o dalawang institusyon lang ang nagmamando po, mga katambay, nakita po natin. Napaagaling. Galit na galit po sila at sinasabi po nila, tinutuliksa po nila ang AKAP. Ang AKAP po ay tinutuliksa nila dahil nga po ito daw ay nagiging parte ng korupsyon. Ayon sa kanila, isang korupsyon. Dahil unang-una, napakarami ng paggawa, pagtulong, katulad po ng mga ayuda ang DSWD. Pero hindi papayag ang Kongreso at Senado na hindi sila maging parte. Kung tutuusin, hindi po nila trabaho ito. Hindi po trabaho ng legislative ang ginagawa nila. Ngayon po, nagpapaka-executive na rin po sila. At kailangan na rin po nilang humawak ng ginagawa po ng executive branch, katulad po ng mga ahensya ng gobyerno, ng DSWD, ay hindi po sila magpapadaig. Kailangan din po. Kaya po ang ginawa po na sa atin ng mga ito, ang ginawa po, ginagago lang po mga Pilipino, ginawa pong tanga. Kunwari, binabatikos, hindi maganda, tanggalin na. Pero sa kabila nang nagkaroon sila ng BICAM, hindi naman tinanggal. Nagsama-sama pa sila. Painggan po natin mga kababayan kung ano ang ginawa nila sa AKAP, sa pangunguna po ng pahayag ng isang magaling na senadora na si Grace po. Yung AKAP, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Alam naman natin na yung AKAP ay inisyatibo ng House of Representatives. So, pagdating sa mga ganon, inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Kaya lamang, hindi namin pagkasunduan namin na babaan ang pondo para sa AKAP. So, yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. So, meron participation ngayon sa AKAP, pero syempre, ito ay nilinaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ayan po mga tamay, magkasama na po sila ngayon sa AKAP para po parehas po ng Senado, gusto rin po makatulong sa pamamagitan ng AKAP, mga katambay. Ibang klase na pagdating sa pagkakaperahan. Pagkakatiwalaan po natin yan dahil una-una, sarado po mga libro niyan. Hindi po natin alam. Walang mga public hearing po ang mga pondo niyan, budget niyan ng bawat ahensya, bawat opisina po ng senador. Lalo po si Senadora Grace po, wala pong public hearing kung magkano po budget niya sa loob ng 12 buwan. Ang senadora. Walang public hearing po At wala rin pong ang kanilang mga MOE, ang kanilang mga extraordinary expenses. Liquidation by certification lang po ang ginagawa po nila sa atin. Katiwa-tiwala po silang humawak ng pondo ng bansa, mga tambay. Katiwa-tiwala po sila. Sarado ang libro, mga tambay. Liquidation by certification lang ginagawa sa atin. Ngayon, hahawak na naman po sila ng isang damukal na pera na hindi bababa raw. Utang na loob pa ng mga Pilipino kasi napababa nila. Yung 39 billion na ipababa pa po. Naging 26 billion na lang daw po yata. Kaya utang na loob pa ng mga Pilipino na naibaba. Pero hindi po nila natanggal. Kaya yung sinasabi po nila na tatanggalin, kailangan matanggal. Hindi po totoo yun. Pagdating po sa BICAM, magkakasama po sila ron. Di ba? Magkakasama, nakakasundo. Lalo po sa pagkakaperahan. Kasi nga, nakikita po kasi ng mga Pilipino, magagamit po kasi yan sa politika.
Sa politika po kasi, magagamit po yan. Dahil nga mga politiko ang hawak. Hindi po ang ahensya ng DSWD nga, nagagamit na nga ng mga politiko. Tapos magkakaroon pa sila ng sarili, na meron silang sarili na pondo, na dito sa sinasabing mga akap na pantawid pamilya, pangtulong suporta sa mga Pilipino, sa mga kapos, parang DSWD. At sinasabi nga nila, ito, may programa ng DSWD. Ganyan na sinasabi nila sa Vice President Di po ba? Dahil katulad na yung programa ng DSWD, yung sa Vice President. Pero pagdating sa kanila, kailangan din ng tulong at maraming pagtulong ang kailangan at sila mismo, makakatulong din daw. Kahit ang trabaho nila, legislative. Pero yung isang Vice President, na trabaho niya yon dahil siya parte na executive, trabaho niya yung tumulong dahil siya, yun ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang executive na talagang siya magtatrabaho, maglilingkod, tutulong sa bayan. Sila naman ang sinumpaan nilang trabaho ay legislative. Magbalangkas, gumawa ng magpanukalang na magagandang batas na makapakipakinabang sa ating bansa, sa mga Pilipino. Pero ngayon, nagpapaka-executive na rin po sila. Nagpapaka-DSWD na rin po ang ating Kamara at ang ating Senado. Ibang klase po pagdating sa kaperahan, mga kababayan. Talagang magkakasabwat po yata sila dito po sa pera. Ngayon, nadagdagan naman po. May sarili na po silang ayuda ngayon. Ang Senado at ang Kongreso. Ngayon lang po nangyari yan, mga kababayan, sa ating bansa. Kay dating Pangulong Duterte, hindi mangyayari yan. Bakit kailangan yung magsarili ng ayuda? Sige nga, trabaho nyo ba yan? Nahandyan ang ating gobyerno. Nahandyan ang ating mga departamento. Di po ba? DSWD. Di po ba? Nahandyan. Siya lahat ang gagawa niyan. Yung sinasabi nga natin. Diyan nga sa DSWD, napakaraming questionable ang taong bayan na nagagamit na. Corruption daw. At ng mga politiko. Tapos magsasarili pa ang politiko. Di another. Dalawa na hahawakan ng mga politiko ngayon pala. Dahil nahahawakan din po daw nila ang DSWD ngayon. Meron pa sila sarili. Ibang klase, no? Ibang klase ng ating gobyerno pagdating sa pera. Lalo po ang House of Representatives. Talagang hindi po sila nagpapahuli yata sa pera. Kailan po kaya mabubuksan ang mga libro nito, mga kababayan? Yung libro nila, kailan kaya mai-audit ito ng COA? Yung kanilang paggastos ng pera ng bayan. Katulad yan. Sa haba ng panahon, hindi po sila na-audit. Hirap na hirap po sila ma-audit kasi liquidation by certification lang ginagawa nila. Dahil nga puro sa ginawa ng dating Senador Ping Lacson na ganyan na nangyari sistema sa kanila. Di po ba? Tapos nakikita po natin yung pamumulitika nila. Yung isang opisina ng Vice President na mas maganda ang programa sa kanila. Yung programa nila ay ayuda na meron ng DSWD. Samantalang yung programa ng Vice President nakakatulong sa lahat, pati sa mga tao na nagtatrabaho sa ating bansa. Luzon, Visaya, Mindanao, natutulungan. Lalo yung kanyang programa libreng sakay sa mga nagtatrabaho. Nakakatulong. At yung kanyang mga programa, tuturuan ka magnegosyo, hindi maging tamad. Nahandyan yung mga programa niya. Luzon, Visaya, Mindanao. Nakakatulong. Ito po bang mga congressman, senador, saan po gagamitin ito? Number 1, di umano sa pamumulitika. Gagamitin po nila dahil mga politiko po ito. Kailangan po nilang manalo. At magagamit po ito ng mga politiko. Mga kababayan, komento na inyong lingkod. Itong pera ng akap, magagamit po ito sa politika, sa halalan. Dahil po ito, sino po ang tutulungan ito? Di po ba? Yung mga distrito nila. Sino po ba tatakbo sa distrito nila? Di ba sila? Kaya magkakaroon po ito ng libre. Mismong gobyerno na nagbigay ng libre para sa kanilang pangangampanya yata. Libre. Galing sa taong bayan. At siyempre, sino bibigyan ito? Yung siguradong boboto sa kanila. Di po ba? Siguradong boboto sa kanila. Dahil nga may pera. Para ka na po yatang nag-vote buying dyan. Ginamit mo lang ang pangalang akap.
Ibang klase po. Ibang klase. Katiwa-tiwala na po talaga sa paghawak ng pera ang House of Representatives, lalo po ang Senado. Ibang klase po. Hindi na nga maipaliwanag at hindi na nga makita ng taong bayan kung ang gastos po na pera kinukuha nila sa taxpayer, walang audit. Hindi po sila na-audit, walang mga resibo. Certification lang, sarado ang mga libro nila. Kaya nga hinahamon ng open the book yan ng dating Pangulong Duterte. At sinabihan po sila, di ba, na pinaka-rotten, pinaka-bulok, pinaka-kurap. Tapos pagdating po sa pera, sila pa ang katiwa-tiwala ngayon. Ibang klase. Kaya po, dadalhin po tayo sa napakalalaking pera na mawawala po. At hindi naman po mawawala dahil hahawakan naman po nila. Sila naman po ang hahawak. At katiwa-tiwala naman po sila humawak. Ayon na rin po diyan kay Senadora Grace po. Nakita po natin, pagkakatiwala ng taong bayan, ng mga senador, congressman, ang kanilang mga expenses, certification lamang, ibang klase, no? Samantalang sa Vice President, talagang kinukompute nilang mabuti. Samantalang yung kanila, hindi natin pwedeng computein dahil nakatago. Pati ang COA, wala ilalabas na mga resibo ang COA, mga tambay. Certification lang ay pakikita sa atin ng COA. Nagawa pa, sila pa ang gumawa. Ibang klase, mga tambay. Ibang klase na po ang ating bansa pagdating po sa pera, lalo po sa ang gobyerno, lalo po ang institusyon yata ng Senado at Kamara. Ibang-ibang klase pagdating sa pera, mga kababayan. Ngayon lang po natin natuklasan lahat. Nagpapasalamat tayo sa Vice President. At syempre po, nagpapasalamat din tayo kay SAS Sasot Rogandos. Natuklasan po din ni SAS Sasot Rogandos ang mga ginagawa po nilang lihim, ang kanilang mga libro, ang kanilang mga MOOE, ay natuklasan din po ni SAS yan, mga katambay, kung paano nila pinagsasamantalahan ang pera yata ng bayan. Samantalang pagdating sa opisina ng Vice President, ibang klase, no? Binawasan. Hindi nyo po ba napansin? Napakaraming programa ng Vice President nakakatulong sa Luzon, Visaya, Mindanao. 2 billion yung kanyang proposal budget, yung kanyang proposed budget na napakarami niyang programa. Nakakatulong pa at nahandun pa yung kanyang pagtulong sa mga sakuna na nangyayari sa ating bansa. Nangunguna ang opisina ng Vice President. Yung kinitil nila yung pagtulong. Yung pagtulong ng Vice President, kinitil ng Senado at Congressman. Samantalang yung kanila, karapat dapat hindi kitilin dahil makakatulong din. Katulad ng DSWD. Mga tama, ibang klase, no? At napakalaki. Laking lulang-lula sila sa proposed budget ng Vice President na 2 billion mahigit. Pero hindi sila nalulula sa 26 billion na hawakan nila. 26 billion sila hawak. Hindi mo alam ang programa lang nila pantawid, pangsuporta ang programa nila. Samantalang sa Vice President, 2 billion mahigit, napakaraming programa, napakaraming pagtulong ang paggawa. Sila isa lang. 39 billion. Ngayon, nagpapasalamat pa mga Pilipino kasi naibaba nila ng 26 daw. Samantalang sa Vice President, ginawa nila 700 plus million. Napakaraming programa at napakaraming binibigyan ng trabaho. Nakapagbibigay ng trabaho pa ang Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao. Meron siyang satellite offices na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino. Samantalang sila, nahandun lang sa Senado at Kamara. House of Representatives lang sila. Pero meron silang hahawakan 26 billion, hindi bababa o higit. Ayon na rin sa Senadora Grace po. Samantalang sa Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao, may satellite offices. Pero kinitil nila. Kinitil yung pagtulong. Pagka ang Vice President, ang tutulong ng malaganapang pagtulong, Luzon, Visaya, Mindanao, hindi po nila gusto. Mali. Kasi nahandyan na ang DSWD. Ilapit na lang daw sa DSWD. Pero pagdating sa kanila,
Hindi po kailangan ng DSW na lapitan nila. Kailangan meron kami sarili. Samantalang unang-una hindi nila trabaho. Ibang klase kayo. Ganito po ba ang mga lingkod bayan na gusto natin sa ating bansa? Na yung pinasok nilang trabaho, legislative, pero pagdating po sa paghawak ng pera, gusto na rin nilang magpaka-executive? Ibang klase. No? Kaya makikita po natin ang mga politiko na pera sa pera. Talagang ang habol lang yata ng mga politiko sa atin. Nakikita po natin pera. Number one layunin po pala, di umano ng mga politiko natin, ay pera, hindi paglilingkod. Kasi kung totoong paglilingkod ang gagawin nila, naglilingkod sila bilang legislative, hindi executive. Kasi trabaho na executive yan eh. Pero, nabubunyag po natin ngayon di umano, na talagang layunin po pala ng mga mambabatas natin, pera din. Malalaking pera ng taxpayer. Di ba? Hindi mo part ng trabaho, pero gumagawa ka ng paraan para meron ka ring mahawakang bilyong-bilyong pondo. Yung mga pondo nga ng inyong institusyon, hindi naka-public. Walang public hearing ang mga pondo ng institusyon ng Senado. Questionable na po yan. Questionable na rin po ang pondo ng House of Representatives. Questionable. Tapos lalagyan po pa ngayon ng panibagong questionable na hindi na nga nagtitiwala ang mga Pilipino, walang mga public hearing ang hinahawakan yung pera. Ngayon, dadagdagan pa ninyo ng bilyon-bilyon. Sino kaya mag-iimbestiga naman dito? Wala. Ang COA, hirap na hirap dahil nga meron silang special rules o batas na hindi sila required magpasa ng mga resibo. Certification lamang. Sino kaya ang ahensya naman ang mag-o-audit dito? Mag-iimbestiga? Sino kaya? Meron kaya? Dahil kontrolado ang COA. Nagtatanong lang po si Kamanong, sino po ang mag-iimbestiga sa kanila? Kung mismong sila ang gumagawa nito. Di po ba? Hindi po ba ito isang ugat ng napakalaking korupsyon sa ating bansa di umano? Ang ginagawa po nila. Nilulukot, ginagawa pong tanga at gago ang mga Pilipino, lalo po sa paghawak ng pera ng bayan. Sila po ang pagkakatiwalaan natin. Ibang klase. Ngayon, malinaw na sa sabaw ng pusit. Pinopolitika po nila ang Vice President. Pagdating po sa kanila, pagdating sa pera, pagdating sa kanila, walang politika. Walang makakapigil. Kaya tama yung sabi ng Vice President. Tamang-tama. Correct na correct. 2 tao lang ang kumukontrol sa pondo ng bansa. Dahil may nagawa po ba ang mga senador? Nung panukala ng isang speaker, ang AKAP program, may nagawa po ba ang mga senador? May nagawa ba ang mga congressman? Napigilan ba? Nakontrol. Kaya 100% lahat ng sinabi ng Vice President, tumpak. Kontrolado nila ang pera ng bansa. Di umano. Kayo na po ang bahala sa halalan, mga kababayan. Alam nyo na, ganitong klase po tayo meron ngayon sa Senado at Kongreso, lalo sa pagdating sa paghawak ng pera. Katiwa-tiwala. Alam na po. Ngayon po, wag na wag po tayo magpapasilaw, mga kababayan. Mahahawakan na po nila ang AKAP. Meron na po silang gagamitin sa susunod na taon, 2025 budget AKAP. Magagamit na po ito ng mga politiko dahil magkakaroon po sila ng mga sinasabing sariling pagtugon, pagtulong daw sa mga Pilipino. Kaya malapit na ang halalan, wag na wag po tayo magpasilaw sa pera na manggagaling po sa kanila. Galing din po sa atin yan. Galing din po sa buwis natin yan. Yung ipambibili po nila o ipanunuhol yata, di umano, sa atin, lalo makakuha sila ng boto, pwede nyo kunin yan. Pera ng bayan yan. At huwag po natin iboto ang mga yan. Hindi po sila karapat-dapat, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. Nakakahiya. Lantarang korupsyon po yata ang nangyayari sa ating bansa. Pero walang nangyayaring investigasyon. Dahil
sino mag-iimbestigasyon? Sila rin na nag-iimbestiga. Alangan, imbestigahan nila mga sarili nila. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa sa muli. Paalam. Bye-bye.